Magandang araw mga boss. Araw ngayon ng Lunes, walang pasok yung mga bata. Kaya eto at tuturuan ko na naman ang aking anak kung paano magtato. Kasi may potential siya talaga eh. Kaya tara, samahan nyo kami at panoorin natin kung paano niya ginawa itong koi fish. Panoorin natin. Alas 4 ng hapon nung ito ginawa niya ngayong araw ng Lunes. Malakas ang ulan. Kaya ito at tinuturoan ko siya. Pag wala siyang mga assignment sa school, ito ang tinuturo ko sa kanya, yung pagtatato. Kasi sayang din eh. Kasi may abilidad siya na matuto talaga. May kamay siya, marunong siya mag-freehand. Kasi lumalaban din siya sa school sa pagdodrawing. At kinalakihan niya na rin ang buhay namin na nabuhay siya sa tato. Nabuhay siya sa ink. Kaya ito, at bibigyan ko siya ng isang kaalaman para madala niya rin to. Balang araw pag nagkaroon na siya ng edad at medyo siyempre matanda na ako, pwedeng siya na ang magtatato. Kaya ipinapasa ko sa kanya yung mga kaalaman ko dito sa aking anak. Babae siya pero magaling na ang kamay. Maski sa paglalining, ayos na siya maglining. Pero hindi ko pa siya pinapayagan sa balat. Dahil plano ko, ako ang unang tatatuan niya bago iba. Bago ko siya ayun, maganda na siya maglining mga boss oh. Ay, malinis oh. Malinis na siya maglining oh, ayan oh. Yan, magagawa niya yan noong mga nakakaraang araw. Ngayon, koipis naman ang inuupakan niya. Ayan, medyo sanay na rin siyang umawak ng machine. Pangatlong araw niya to. At plano ko na rin bilihan siya ng pen type. Next month siguro pen type na ang gagamitin niya. Kasi dito ko muna siya hinuhubog sa coil machine para alam niya lahat ang gagawin niya. Kung paano mag-set up at kung paano yung tamang way, proper way ng pagtatato. Ayan, hindi siya nagpapabalik-balik oh. Kailangan kasi sa pagtatato, pag naglalining ka, hindi pwedeng pabalik-balik kasi pwedeng yung, lalo na sa newbie, hindi mo naman kaya yung magpabalik-balik eh. Ayan, tinuturo ko sa kanya kung paano yung tamang-tamang paglalining na pasok agad. Kasi karamihan sa newbie na nakikita ko, pag nagtato sila, pag nag-heal, nabubura. Karamihan hindi ko naman nilalat, karamihan. Kaya ito yung pinapakita ko sa mga gustong matuto kung paano yung tamang, dahan-dahan lang mga newbie yung pag papapasok ng ink sa balat. Huwag agad sa balat kayo magtatato kasi sayang yung balat ng taong tatatuan natin kung newbie tayo. Mag fake skin muna tayo mga newbie. Maganda rin sa fake skin tayo magsimula. Wala tayong masisirang balat. Kaya ito pinapakita ko nga yung ginagawa ng anak ko. Ang anak ko ay newbie rin, kaya itinuturo ko sa kanya kung paano yung tama. Ayan o, tingnan nyo. Hindi na siya nangangatog. At hindi siya, tingnan nyo yung paglalining niya, dire-diretso lang, hindi pa balik-balik. Pasok agad yung ink ko. Ayan o. Ayan, pinupunasan niya o. Ayan o. Maganda na siya papasok ng ink. Pero sa balat hindi pa siya nakaka-experience. Ako ang unang-una niyang tatatuan mga boss. Kaya tara, panoorin natin siya hanggang sa huli.
At malapit na matapos yung lining niya. Tapos magpapalit na siya ng needle. Pangatlong hawak niya na to ng machine, pangatlong gawa niya na to. Kaya medyo nakakapanya na yung takbo ng machine. Ayan. Lapit-lapit na. Ganda ng lining, oh. Diretso. Ayan, at nakapagpalit na siya ng needle. Gumamit naman siya dyan ng RS. 11 RS ang ginamit niya. Ay, 13 RS ang ginamit niya. Hindi ko na yan tinuturuan, siya na mismo dumidiskarte. Bale, ito yung pinagkokopyahan niya. Yan. Yan. Pero hindi niya raw gustong kopyahin lahat. Kailangan, ano raw, yung meron daw siya sarili. Ito, ikaw bahala ka. Basta kailangan mo, yung diskarte mo lang. Tama naman ka ako na hindi mo kopyahin lahat. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Yan, meron na rin siya mag-shading eh. Pinagamit ko na rin pala siya ng dati ng M1. Hindi ko na siya tinuturuan ng diskarte, siya na lang yung talagang tumitingin doon sa gawa niya. Marunong na siya maglaro ng ano eh. Marunong na siya maglaro ng machine. Kaya niya ng laruin. Kailangan talaga, pag alam na natin marunong na humawak yung mga newbie ng, kunyari newbie tayo, natuto na tayo humawak ng machine, kailangan, yung tinuturoan natin, hayaan lang natin siya dumiskarte ng kung ano yung gusto. At malapit nang matapos yung pag-shading niya ng black. Hindi ko na siya tinuturuan dyan, bali ginaguide ko na lang siya. Ngayon bahala siya kung ano kalalabasan nung gawa niya. Kaya maganda talaga, sa fake skin talaga muna yung mga newbie na nagtatato. Huwag muna talaga direkta sa balat. Para nakakamanya maigi yung paano gumawa ng tattoo.
Ganda na oh. Kahit may konting diferensya, pero basta't siya lang yung gumawa muna, dahil makukuha niya rin yan pag marunong na siya magtato. Pero hinahayaan ko muna siyang matuto. Yan. Diskarte niya kung anong gusto niyang gawin. Ayaw niya daw kunin lahat yung design ng ano, gusto niya ibahin. Sabi ko, bahala ka. Kung ano yung gusto mong kulay, kung ano yung gusto mong diskarte, bahala ka. Kung ano yung paano lalabas yung maganda. Maganda naman yun, may sarili kang diskarte. Huwag lahat kukunin mo sa kokopyahan mo. Yan, diskarte niya. Ayaw niya yung dire-diretso daw yung black. Gusto niya pure. Yan, tinuro ko sa yung pag-shading. Yan, ganyan ang gawin mo para maitim na maitim siya. Ayaw niya daw may mga puti-puti na lining na yon. Gusto niya solid. Kasi hindi raw maganda. Ang gusto niyang gawin na diskarte yung ganito. Yan. Pero ito talaga yung ginawa niya. Ito ang gusto niyang diskarte. Sabi ko, ayos din naman yun. Yun ang gusto mo. Yun ang gawin mo. Kailangan talaga mapuno yung ano, yung pag-shade mo. Kailangan punong-puno. Dito? Bahala ka. Kung saan mo lalagyan, diskarte mo yan. Kung saan mo siya gusto lagyan, pwede yan. Kailangan wag lang marami. Sa diskarte mo yan, wag lang marami ang lalagay mo. Saka maski yung kulay niya, pwedeng ikaw rin ang dumiskarte niya. Bakit di mo gayahin yung kulay nun? Kasi minsan, may mga newbie, hindi na makompleto ang ink. Ngayon, gagawa ka, didiskarte ka kung paano ang gusto mo maganda. Yung iba dyan, may tuldok-tuldok ha. Yan o, solid siya magpapasok o. Ito at tatapos din na yung pag-shading niya ng black. Magkukulay na ngayon siya. Yan. Ay yung mga natapos niya na oh. Konting diferensya na lang, pero darating yung araw gagaling din to. Tutukan lang natin pag tayo nagtuturo sa mga bata. At ito at nagkukulay na siya. Ay, nagkukulay na siya oh. Shading na siya oh. Yan.
ay sa kanya na nasunod yung diskarte niya na, pero maganda naman. Maghuhugas na ngayon siya ng ano raw, ng needle para doon sa isang kulay. Ayan, naghuhugas na siya. Needle, ilayo sa mata yung needle. Kailangan lagi mong tatandaan. Hindi ka pwedeng ilapit sa ano mo yan, ilayo mo sa mata mo. Once na dumikit sa mata mo yan, bulag ka dyan. Ingatan mo yan. Nililinis niya yung needle para sa last na kulay. Malapit na siya matapos sa obra niya. Ang tawag mo? Linisan mo maigi. Ayan, malapit na siya makatapos, oh. Konting diferensya pa, pero okay na. Mga ilang panahon pa, mahuhubog na yung bata sa kanya. Maganda na siya mag-lining, shading, may diferensya pang konti, pero tuturo pa natin yan. Mga ilang panahon pa, matututo na siya. Kaya maglalagay siya ng yellow daw, yellow. Ayan, malapit na siya matapos. Gamay niya na yung ano yung machine. Konting ano pa, makukuha niya na lahat yan. Gumaganda na yung gawa niya, oh. Nakakagawa na siya ng koi fish. Kailangan muna puro color pack muna tuturo natin sa kanya. Mga traditional muna itinuro natin sa kanya. Siya magano, oh. Pero iba pa rin sa balat. Kaya sabi ko, pag ano, ako ang una niyan tatatuan para maramdaman ko kung paano siya magtato sa balat.
Pero hindi pa sa ngayon dahil kailangan maayos niya muna yung trabaho niya bago papatato. Ako ang una-una niyang client. Ganda ng ano oh. Ang ganda ng packing niya oh. Unti na siyang nahahasa eh. Susunod, flower naman pagagawa natin sa kanya. Titignan naman natin sa flower. Hindi na siyang natatapos mga boss. Ang ganda na nung gawa niya oh. Solid na oh. Hindi na siya talagang natututo. Pero iba pa rin siyempre yung sa balat. Kaya sa susunod na panahon, sa balat ko na siya patitirahin ng pagtatato. Pero sa ngayon dito muna siya sa fake skin magpa-practice. Pero sa fake skin napakaganda niya na gumawa oh. Talaga solid na. Ni Ferdinand Topacio na ano sa pagsasalita nito. Ito at natapos niya na yung ano niya, yung project niya ngayon na koi piece. Ito diskarte niya to mga boss. Yan. Ilan na yung nagagawa niya? Bali 3 na. Ayan. 3 na. Julie seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. There is a motion to Yan, sobrang ganda nung gawa niya oh. At the women's Kulang pa sa shading pero pwede na sa mga baguhang katulad niya. Kailangan aral-aral pa. Women's collectional. Yan. Ito yung ginawa niya ngayon bago. Yan. Motion is approved. Ganda diba mga boss? Yung mga newbie dyan, huwag kayong lagi kayong mag-practice para para madali tayong matuto mga newbie dyan. Sa pagtataga lang natin, matututo tayo. Yan. Huwag muna kayo magtatato agad-agad sa balat kung tayo ay baguhan pa lang na nag-aaral. Bali bumili kayo ng fake skin at dun kayo magtato hanggang sa magamay nyo yung mga paano magpapasok ng ink, paano yung ganito, ganon. Ganyan ang gawin nyo mga newbie. Huwag agad-agad, huwag kayong magmadali. At dito na rin ako unti-unti magpapaalam sa inyo mga boss. At sa mga susunod ko sana mga video magustuhan nyo dahil nga sa nag-uulan ngayon kaya hindi ako makalabas ng ng bahay dahil laging naulan at mahirap mag-vlog sa labas ngayon kaya dito muna ako gumagawa ng mga vlog sa bahay. Sana please like and subscribe nyo naman ang aking YouTube channel at hanggang sa muli, bye bye.